Honesty and Charity. This is your video lesson for Module 9, and for Module 9 the topic is all about wants and needs. First of all, let's define what wants and needs are, although I believe that these two concepts are very familiar to all of you after 3 months of studying economics. We all know needs are as those things which are very much necessary to our survival, and this would include food, shelter, clothing, and healthcare. There are other things that have become needs throughout the years, like for example, education has become a need for everyone. So these are things that would help us survive in the society, while wants are things that even if they are left unmet, we can still survive without them. So examples of this are, for example, cars, jewelries, gadgets. So these are all classified as wants. As you all know, ang problema sa maraming mga sa ating mga tao ngayon is that we can never be ever satisfied. Ibig sabihin, even if needs are already met for us or provided for us, we have a tendency to still feel unsatisfied because we also have wants that we also desire that be met for us. So for us to better understand how powerful needs are sa buhay ng isang tao, it's crucial that we learn some theories about needs, and in this module we will look at 3 theories of people's needs, and the sequence or the levels of these needs, what levels these needs have. For example, one very popular psychological theory about needs is yung nanggaling kay Abraham Maslow. Abraham Maslow has this hierarchy of needs. Si Abraham Maslow is a psychologist, and according to him, there are 5 classifications of the needs of people, and the first level of needs, the first classification of needs ay yung physiological needs. Ano ba yung physiological needs? These are needs ng body natin para ma-reach natin ang certain equilibrium or a stable state. So, dahil physiological siya, ibig sabihin sa katawan natin, pangailangan ng katawan natin to. Examples of this is yung need to eat, need to drink, need to breathe, need to sleep. Yan yung mga physiological needs. According to Maslow, this is the first level ng need ng isang tao, and makikita nyo to sa case ng isang bagong ipinanganak na bata. You eliminate this thing sa isang bata, ikamamatay na yan. So, ito yung first level ng needs ng mga tao. Although, makikita natin yung power ng physiological needs sa survival, yung influence ng physiological needs, yung contribution niya or yung laki ng effect na if these needs are not being met in a person sa buhay ng isang bata. Itong physiological needs ay nakikita pa rin natin sa maraming mga grown-ups. Like for example, those who are poor people, yung mga nandyan sa mga famine-stricken countries dyan sa Africa, na although adults na sila, pero still ang need na tinatry pa rin nila na mamita yung physiological needs.
So, the next needs theory ni Abraham Maslow is yung safety and security needs. Ito yung the feeling na safe ka, the feeling na secure ka. Like for example sa isang bata, sa isang baby, 'di ba? Ang isang bata, meron siyang need na maramdaman na he or she is safe sa arms ng kanyang caregiver. Ang usual caregiver syempre is yung mother. So ito yung next level. Okay, kailangan niya ma-meet yung meron siyang physiological needs, pero kailangan niya yung security na maramdaman niya. As adults, nakikita natin yung safety and security needs na yan dun sa mga steps ng mga adults to get yung mga insurances, mga life insurances. So, nagiging security nila yan. So, yan yung second level ng needs. Next is yung love and belongingness needs. Ito yung need ng tao to feel love, to feel that they belong to a particular group. So, yun yung we often hear yung mga kabataan na katulad ninyo na medyo nagloloko-loko. Ang usual na binibigay nilang dahilan kung bakit nagkaaganon sila. Sabi nila kasi they don't feel love sa family nila, parang wala silang matawag na sarili nilang pamilya. So, pag naririnig niyo yung sinasabi ng isang tao yun, actually, yung level sa hierarchy ng needs ni Abraham Maslow na dinidil dyan is yung love and belongingness needs. Ang fourth level ay yung esteem needs. People desire daw to feel respected. Okay? So, self-esteem is all about self-respect kasi eh. So, lahat daw ng tao, pagka na-meet na yung physiological needs niya, na-meet na niya yung safety and security needs niya, na-meet na niya yung need niya for love and belongingness, ang next na kailangan niyang i-meet ay yung need niya to be need niya to feel respected. So ito yung reason kung bakit people are trying their best to make a name for themselves, kasi nga pagka wala silang ma-accomplish sa buhay, ang feeling nila people don't respect them. So yun yung esteem needs, yung the need to feel respected. Last and the highest level of needs sa hierarchy ng needs ni Abraham Maslow is the need for self-actualization. Ito yung need na ma-reach nila yung full potential nila. For example, they think na they have self-actualized already kung sila ay ma-reach nila yung sa pagtatrabaho nila ay ma-promote sila to the highest position na pwede nila makuha, or self-actualization would come in the form of yung talagang nakuha nila yung highest educational attainment na gino-goal nila na ma-reach nila. Like for example, hindi lang makagraduate sa college, kundi makakuha ng PhD or yung doctorate sa kanilang pag-aaral. Some people feel that is self-actualization. Like for example, if they feel that they have become successful sa kanilang mga business, they feel self-actualized. So, yun yung the feeling na naabot mo yung mga pangarap mo. That is self-actualization. So, according to Maslow, hindi ka makaka-reach dun sa second level ng hierarchy of needs, yung safety and security needs, without first meeting yung previous need, which is yung physiological needs. So, ibig sabihin, step by step daw according to Abraham Maslow ang pag-reach natin ng mga needs natin. So, ibig sabihin, malayo ka pa sa self-actualization kung hindi mo pa nakukuha o nami-meet yung needs ng safety and security needs. So, step by step yan. Think of it as
a pyramid. Okay, so that is Abraham Maslow's hierarchy of needs theory. Meron ding isang alternative na theory when it comes to needs. Ito yung theory ng isang another psychologist, si Clayton P. Alderfer. Ito yung kanyang ERG theory. Ano ba yung ERG theory? Ito yung existence, relatedness, and growth theory. According to Alderfer, meron daw tatlong categories ng needs ng tao. Ang first category daw ng needs ng tao ay yung kanyang existence needs. Ito daw yung need niya to have his physiological and safety needs na ma-meet. So, ibig sabihin, yung existence needs kay Alderfer ay nagko-correspond dun sa first two levels ng hierarchy of needs ni Abraham Maslow. So, yun yung existence needs, yung to have the physiological and the safety needs met. Ang second category daw is yung kanyang relatedness needs. Ito daw yung desire ng tao na magkaroon ng social and internal esteem. Ibig sabihin, social esteem, ibig sabihin, to be respected by other people. Yung sinasabi naman natin internal esteem is to be respected by the self. Okay? So, nagsisik daw yung mga tao pagka merong ang try mong i-meet is yung relatedness needs mo. Yung tao daw, mapapansin mo na meron siyang mga efforts to motivate himself to seek interpersonal relationships with family and others kasi nga yung social esteem kailangan niya. So according to mga observers, yung relatedness needs ni Alderfer corresponds to the third and fourth levels ng hierarchy of needs ni Abraham Maslow, which is yung love and belongingness needs and yung esteem needs. And the third category ng theory, yung ERG theory ni Alderfer ay yung growth needs. This refers daw to external esteem and self-actualization. Ito yung external esteem is yung he or she gains yung respect through things outside of himself. Like for example, kung may wealth ka, these are external esteems. So kung ikaw ay merong sabihin na natin masayang pamilya, external esteem yan. And of course, yung self-actualization too, that's the feeling na na-accomplish mo ang lahat ng mga goals mo sa buhay mo. And yung growth needs ni Alderfer corresponds to the fourth and fifth levels ng hierarchy of needs ni Maslow, which is yung esteem needs and the need for self-actualization. So, ano ang parang pareho lang, di ba, yung kay Abraham Maslow na hierarchy of needs and yung kay Alderfer. Pero, ang main difference nung dalawang theories na to, dun sa hierarchy of needs ni Abraham Maslow, ang claim niya is that hindi ka makakaangat dun sa hierarchy hanggang hindi mo muna na-meet yung mga lower needs. Ibig sabihin, you can't go to the level of self-actualization kung in the first place ay hindi mo pa nakuha na ma-meet yung unang apat. Kay Alderfer's ERG theory, sinasabi niya na hindi siya level-level. Ibig sabihin, you can try to meet these needs in any sequence. Ibig sabihin, pwedeng relatedness needs muna bago yung existence needs, or yung growth needs muna bago yung relatedness needs. So, hindi sunod-sunod na katulad ng kay Abraham Maslow. That's Alderfer's ERG theory. Okay.
At ang pangatlong theory na meron tayo tungkol sa needs ay yung kay Michael P. Todaro and Dennis Gaulet's 3 core values of development. Okay? Meron siyang 3 core values of development. According to Todaro, development daw is the sustained elevation of an entire society and social system towards a better or more humane life. Ibig sabihin, ang society ay nasa proseso yan na ang kailangan ay yung pataas ng pataas yung level ng development niya. Hindi ibig sabihin naging stagnant ka or nag-stay ka na lang to a particular level. So development according to him is tuloy-tuloy na pagtaas ng society and social system towards sa isang better na buhay. And merong 3 core values daw na kailangang pagdaanan yan para yung development talagang maramdaman. Una ay yung value of sustenance. Okay? Sustenance is the ability to meet basic needs. Okay? So sabi nila kailangan may sustenance. Kailangan na meet yung basic needs. So ang claim is that how can you call a society developed already kung in the first place yung mga basic needs ay hindi na meet. So, yan ang first level. Yan yung level ng sustenance. Ang susunod ay yung self-esteem or yung being a person. Yan yung susunod na value. Lahat ng tao gusto nila ma-feel na marespeto. Kaya lang itong iba-iba ang way ng pag-meet ng need to be respected from one society to the other. Okay? Sa panahon daw natin ngayon, ang nangyari nga lang daw is that yung technology ay ang nagigiging at technological power at economic wealth ay nagiging measure ng worth na isang tao. Ibig sabihin sa panahon natin, mas respetado ka kung mayaman ka, kung lahat ng mga electronic gadgets meron ka. Kung wala ka niyan, ang dating dito sa society natin hindi ka karespeto. So sa panahon natin medyo magastos ang maka-reach ng development ng self-esteem dahil mas mahal ngayon dahil kailangan natin ng gadgets, electronics and yung kayamanan talaga. So the third core value sa theory ni Todaro and Gaulet ay yung freedom from servitude or ito yung the ability to choose. Okay? Alam nyo, lahat daw tayo ay nangangailangan ng makawala doon sa maraming bagay. Like for example, sa mga nature natin, yung ibig sabihin yung natural na tendencies natin, lahat tayo nangangailangan na maging malaya mula sa ignorance o yung hindi pagkaalam ng mga bagay, kaya tayo nag-aaral. Andyan din yung may mga tao na gusto nilang makawala sa mga dating paniniwala or mga nakagawang paniniwala ng society. Ang gusto nila is yung ma-attain nila yung level na they can choose for themselves. So ito yung 3 core values ng development according to Todaro and Gaulet. Okay. Now, the next part ng module na to is all about how wants are created. Okay? Bakit ba meron tayong mga wants? Bakit ba gusto natin ng ilang mga bagay? Ang reason daw kung bakit gusto natin ng ilang mga bagay is because we feel na kung meron tayo ng mga bagay na yan, nagkakaroon tayo ng kaginhawaan, nagkakaroon tayo ng dahilan ng ibang tao para tingnan tayo ng
mataas at nagiging ang feeling natin kung meron tayo nito parang mas okay tayo kaysa nung wala pa tayo ng mga bagay na yan. Yun daw ang reason kung bakit may mga wants ang mga tao. And ang tanong, paano ba nakikreate yung mga wants na yan? Okay? Paano ba nakikreate yung wants na yan? So, yung ating libro ay binigyan tayo ng tatlong bagay na nagkukos ng pag-create ng mga wants natin. At ang una dyan is yung demonstration effect. Ano ba yung demonstration effect? Ito yung pag nakita natin na meron yung ibang tao, dahil na-demonstrate yung meron sila ng isang bagay na nangyayari, nagiging gusto mo na rin. Like for example, nakita mo na masaya ka naman doon sa dati mong kalagayan sa buhay. Masaya ka na meron kayong kunyari tricycle na nagagamit. Dahil para sa transportation. Pero biglang yung kapitbahay mo na dating naka-tricycle lang din nagkaroon ng kotse. Dahil nakita mo na meron yung iba, okay, nagkakaroon ng demonstration effect na kung saan ikaw na rin gusto mo na rin magkaroon ng kotse. That is yung tinatawag nating demonstration effect. The next way that wants are created is yung through the effect of increased financial capability. Okay? Parang ganito yan. Kunyari dati, ang sweldo mo ay kumikita ka ng 10,000 pesos monthly. So, masaya ka na kung ano lang yung mga nabibili na-afford mo doon sa 10,000 pesos. Pero pagkaraan ng taon, nagkaroon ka ng increase sa salary mo. Like for example, naging 15,000. Okay? Ang tendency mo, dahil nagkaroon ka ng increased financial capability, ang tendency mo, nadadagdagan yung mga gusto mong paggamitan ng pera mo. Kunyari dati sa 10,000 pesos sweldo mo, there are 10 items na pinupuntahan yung 10,000 pesos mo. Okay. Mas maganda sana ang buhay mo, di ba? Kung naging 15,000 yung sweldo mo, tapos 10 items pa rin ang pinupuntahan ng pera mo. So, ibig sabihin, there's a chance for you to have some savings. Pero, ang tendency daw ng maraming mga tao, pag lumalaki yung income nila, lumalaki din yung pinagkagastosan nila. Like, for example, dati, kontento ka na naghahanap ka ng area na may wifi dahil kung una hindi mo naman ma-afford talaga magpakabit na sarili mong internet connection. So kontento ka na doon sa naghahanap ka ng wifi area. Pero nung tumaas yung sweldo mo, ano una mong ginawa? Nagpakabit ka ng sarili mong internet connection. Dati hindi mo pinagkakagastosan yung internet connection, pero dahil sa ngayon capable ka na magbayad ng internet connection, nagpakabit ka na rin. So, ano nangyari? Yung increased financial capability mo nag-develop ng wants para sa'yo. Okay? At yung pangatlong factor that creates wants ay yung pagbabago or yung changing taste natin, yung pagbabago ng mga nagugustuhan natin. Okay? Kunyari, dati ay masaya ka na dun sa mga sinusuot mong mga damit. Okay? Yung mga simple ka lang manamit. Okay? Pero syempre, sa kanood mo ng TV, nakikita mo na yung gaganda ng mga sinusuot na mga damit ng mga artistang napapanood mo, ang tendency mo, nawawalan ng yung satisfaction mo dun sa current na taste mo dun sa pananamit mo. Okay? So, na-impluwensyahan ka ng media nung mga nakita mo na magbago yung taste mo. Ngayon, kunyari, dati okay ka na dun sa mga pa-t-shirt lang. Okay? Ngayon, nakita mo sa TV, talagang pumuporma yung mga artista. Ngayon, ayaw mo na yung
paraan ng pananamit na rugged. Ngayon, gusto mo na medyo sophisticated yung pananamit mo. Dati, hindi ka naman nag-jewelry. Ngayon, gusto mo na ngayon medyo social ang dating mo. So, nag-change yung taste mo. So, sometimes, yung pag-change ng taste natin, nagkikreate yan ng wants para sa, ng mga bagong wants para sa atin. So, yan yung tatlong factors that create wants sa atin. Ano yung una? Andyan yung demonstration effect, andyan yung susunod yung increased financial capability, and then yung changing of our taste. People buy things they need or want. Yung sabi ng book natin. People's needs and wants determine what producers should produce. Okay. Dito ngayon, pumapasok ang ekonomiya. Okay? Of course, kung ikaw ay isang negosyante at gusto mong kumita, hindi ka gagawa ng mga produkto na alam mo namang hindi need or hindi want ng mga tao na nasasakupan mo. Like for example, nakatira ka sa probinsya na talagang ang buhay is very agricultural. Ibig sabihin ang parang ng pamumuhay okay na yung naka-shorts lang yung tao, na naka-chinelas, agriculture ang community So, kung ikaw ay gagawa ng produkto, hindi ka gagawa ng produkto doon sa lugar na yun na mag-create ka ng mga sapatos na high heels. Di ba? Kasi, high heels shoes, hindi need or want ng mga tao na nandyan sa agricultural na lugar. Hindi ka naman siguro makakita ng nagtatanim ng palay na naka-high heels. So, hindi ka rin mag-create ng mga produkto na like for example, yung mga pang-formal na attire, di ba? Saan ka naman nakakita na nagtutulak ng kalabaw na naka-Amerikana ang damit? Siyempre, hindi yun na pumapasok dun sa klase ng community. So, ang mga nagpo-produce ng products, magke-create sila ng products na nakabase dun sa observed na needs and wants ng isang lugar. Pero of course, nakita natin na kahit na hindi need or hindi want yan sa isang lugar, using the three things na pinag-aralan natin, yung demonstration effect, increased financial capability, yung changing taste, pwede kang mag-create ng want or need na hindi naman need or want yan sa lugar na yan previously. Like for example, merong isang nag-create ka ng isang pagkain na hindi naman sikat dyan sa lugar na yan. For example, yan natin kunyari nakatira ka sa magtatayo ka ng negosyo sa Forbes Park, lugar ng mga mayayaman yan. Yung mga mayayaman na yan sanay yan na kumakain sa mga restaurant na class talaga. So kunyari, hindi uso doon sa Forbes Park na merong nagtitinda ng fish balls. Okay? So, kahit na hindi uso yung fish balls sa Forbes Park, sige lang, naglagay ka ng fishball cart mo, umikot-ikot ka sa Forbes Park, merong nakatikim ng fish balls mo na taga Forbes Park na nasarapan, tapos ikwinento niya, kunyari, kilala to dun sa Forbes Park na lahat sila mayayaman, pero ito, iba ang yaman nito, ito, iba sikat nito, itong tao na to, siya yung nakatikim ng fish balls mo. At dahil sa kilala siya sa nasarapan siya sa fish balls mo, kaya kwento niya, sarap ng fish balls mo, tapos nabalitaan ng isang tao na, alam mo ba si tao na to, di ba sikat dito sa community natin to, kumakain na siya nung fish ball tinitinda nung negosyante na yon. Anong nangyari?
pwede magkaroon ng demonstration effect, di ba? Dahil sa nakita nila yung isa kumakain ng fishball mo, yung iba kakain din ng fishball. Nag-create ng demonstration effect na ngayon yung hindi nila want dati naging want nila. At sa kakakain naman nila ngayon, okay? Sa kakakain naman nila ngayon yan, nagustuhan na talaga yung fishballs mo. Mula dun sa ang gusto nilang inakain puro mga pizza, pasta. Ngayon, nag-change na yung taste nila. Ang taste na nila, ang kagustuhan na nila ay pagdating sa fishball. So, but of course, let us understand na kahit na ano pang gawin natin, meron laging scarcity. Problema natin yan. Scarcity is all about the lack of resources to meet all of the needs and wants. Tapos pumapasok pa dyan yung tendency ng mga tao na kahit na anong gawin mo, hindi mo masasatisfy siya fully. So, isang problema natin yan. So, dahil merong scarcity nga of resources, ang dami nating needs and wants, kailangan nating matutunan din na i-prioritize bilang consumer, bilang buyer, may prioritize natin ang needs natin over wants. Okay? At merong dalawang paraan kung paano natin pa-prioritize ang needs natin kesa yung mga wants natin. Ang first is that we should satisfy yung needs natin before yung wants. Ibig sabihin, kung meron kang pera, bago mo bilhin yung wants mo, bilhin mo muna yung mga needs mo. Ito nakakalungkot na ginagawa ng maraming kabataan ngayon, o hindi lang naman kayo, kundi pati mga adults ngayon. They would sacrifice not meeting their needs, especially meron tayong mga kilala, even yung physiological needs nila, they would sacrifice na hindi ma-meet yun basta lang mabili nila yung mga wants nila. So ano nangyayari dyan? Kung makukuha nila yung wants nila, pero yung needs na nandiyan pa rin. Okay? So first thing that we need to do, bago natin attempt na i-satisfy yung wants natin, let's first satisfy yung mga needs natin. And second, unahin natin yung needs natin, di ba? Pero hindi lang basta-basta na i-meet yung mga needs natin. Ang dapat din natin is that we should prioritize the most urgent need. Like for example, okay, need natin ng pananamit, pero mas urgent ang need for food. So, bago mo talaga i-meet yung need for clothing or simple clothing lang, kahit na simple clothing lang naman yan, ibig sabihin kung meron lang naman sabihin na natin, may mga butas-butas na yung mga damit mo na yan, imbis na unahin mo na i-meet yung need naman na yan talaga, need naman ng clothing talaga, pagtsagaan mo muna, sulsihan mo para ma-meet mo muna yung need mo for food. So, we should be wise. Dapat matuto tayo mga tao na maging wise, na i-pinpoint among my needs, ano ba ang pinaka-urgent dyan. Okay? So, that is Module 9. I hope that you've learned some things tungkol sa needs and wants, especially yung mga theories na yan na pinag-aralan natin, yung hierarchy of needs ni Maslow, yung ERG ni Alderfer, at yung core values ni Todaro at ni Gowlet. And it is also our hope na kayo ay hindi basta-basta maapektuhan ng demonstration effect, increased financial capability effect, at yung changing taste, yung effect ng changing taste para hindi lalong tumami ang mga wants natin. Pero kung ikaw ay papasok ka sa pagnenegosyo at gusto mong kumita, you should make an effort to understand further how you can use these three things that help create wants para mas dumugin or i-patronize yung mga products mo. Pero bilang mga tao, let's stick to the needs, okay? Kung merong natira, okay, pwede siguro na merong mga wants tayo na ita-try natin na i-meet. Pero before we look at having our wants met, ay tingnan muna natin, i-goal muna natin that all of our needs
be met first. That is Module 9.